Na yung kung mapapansin nyo mga boss, yung pong pagkalagay nung si channel bar sa yung pinaka-palikpik niya, parang design din dyan. And then mas ginamit ko rito mga boss, tulad ng yung roofing doon, inumpisahan na po nila nung Saturday. Kada araw may simula, may plano sa kamay. Lakad sa seat kahit tirik ang araw, ulan ang sabay. Rex Love Construction, to ang aming daan. Bawat hollow block, bawat Halugi. So yun na, nag-decide na lang siya na perparaso na lang daw. Din nila tinatali. Kaya mas magandang ilagay yung deform bar. Kada buhos ng semento may pangakong totoo sa bawat 100 pieces itong pawid na dinala nila nung Saturday. Yung doon. Kaya pwede yung lagay yung deck. Ulan na request ni owner. Gusto niya malinis po sa ilalim para hindi bahayan ng mga hindi sila mamatay. Yung si Baw-Baw. Baw-Baw! buuin ng mundo, unti-unti pero totoo. Rex Vlog Construction, tara na't sumalo. Drone shot mula sa taas, progress na mabilis. Kada floor kita mo na, di lang basta business. May teambag, may pamilya, kahit dusty ang mata. Dito sa vlog na to, damang-damama. Good morning. Monday po tayo ngayon. So i-continue na yung paggawa dito sa sa 2-bedroom guest room, metal frame. Ayan siya. Ayan. Ito yung sinasabi kong extension na balcony. Ayan, 2x6 na si channel bar ang metal profile. Ayan, yung kung mapapansin nyo mga boss, yung pong pagkalagay nung si channel bar sa nakapabaliktad. Nakaharap dito yung palikpik. So ganyan ko po talaga pinalagay yan para meron din siyang design, meron siyang steel profile. Ayan. Maganda po yan pagka natapos. Yung pinakapalikpik niya parang design din dyan. And then magkaka-railing po yan. Inisip ko kung tempered glass. Meron po kasi akong tirang doon, tempered glass. Tingnan natin kung isesentro ko yung tempered glass. Isa lang yun pero mahaba po yun. Siguro mga 6 feet yun. Isesentro ko and then na lang yung ipapagawa na lang tayo ng isa pa or buo ng tempered glass. Medyo pricey ang tempered glass po kasi mahal. Yun ang mga halos ginamit ko rito mga boss, tulad ng mga column. Ayun, mga 4x4 halos tira-tira lang po sa project. Yan. Tapos meron din ako tira-tira mga PVC panel doon. Dadagdagan ko na lang yon para sa ceiling naman. Ayun . So iwanan natin sila. Biniling ko na din naman po yung gagawin dito. Baka yung hagdanan papagawa ko na rin. Dito ko po ilalagay yung access papanik sa taas. Marami po akong kailangan sikasuin ngayon. Sa lubaw, yung tiles, and then halos lubaw pala yung aking sikasuin. Tapos dadaan po tayo dito sa San Fernando. Bali yung roofing doon, inumpisahan na po nila nung Saturday. So silipin po natin sila ngayon. Tapos kung magkano ang kontrata ni Kuya Migs, yung pong naglalagay nung gumagawa ng kubo sa roofing. So pag-usapan natin mamaya doon sa San Fernando. Delanin na po. Ayan, nandito na tayo, RB Ramos. Tapos sa aircon. Last week sinamahan ko po sila owner para pumili or humanap ng ilaw. So yun, may nakita po sila dito dun sa high ceiling saka sa mga kwarto. Tapos yung aircon, magda-down payment po ako ngayon dito para sa air condition, tapos ilaw, and then doorknob.
Dito po kukunin natin doorknob. Yun, shoutout kay RB Ramos. Ayan, doorknob. Ito po yung napili ni client. Heavy duty na doorknob. Ito po yung gagamitin namin sa mga room. Hindi siya ordinary doorknob, yung single lang na ganito. Medyo pricey po yun. Ayan. Yung mga ganitong doorknob lang na lever na ordinary, hindi po katulad nun. Tapos yung mga ito ganito. Ayan, so mga ordinary lang to. Tapos floor drain. Ito yung lalagay ko sa mga shower, 60 cm shower area, para talagang ayan, 60. Black din po. Mahilig po sa si Ate Elisa, black. Ayan, black 60 cm sa mga doorknob. Tapos may mga ilaw na rin po sila napili dito. Hindi ko muna kukunin dahil hindi pa naman po ilalagay. Tsaka na yung pagka ready for installation na. Yung chandelier dun sa high ceiling, meron na po sila nakita rito. So abangan nyo kung ano po yung anong ilaw dito yung napili nila. Ayan, ang dami dito. Ayan yung mga chandelier. Hulaan nyo kung alin dito yung napili nila. Ayan yung mga ilaw. Pwede ito. Pwede rin ito. Pwede rin yan. Yan. Yan pa. So meron po sila napili dyan. Water closet, meron silang napiling isa rito. Water closet ito. Yung iba sa sa Wilcon, ito sa bago nila. Plastic sa ilalim. Then meron din siya dito. Ayan. Tapos meron siyang bidet. Ito yung kanyang bidet. Pagka in-open mo yun, lalabas po ito. Ayan. Yung pinaka-bidet niya. Mabilog. Tapos soft Dala close. sana ang bullet. Dala sana. Mas bayo lang rin yan. Ito yung isa sa napili nila dito. Okay na. Doon na lang sa likod. Ay, sa loob na lang siguro. Tapos dito, doon tayo sa San Fernando Project sa may modern bahay kubo. Ay, ang gulo na kaya po. Tingin na lang. Wah, kaya nakulukan. Alin na. Berapa lagi kapan ya, Bos? Wah, Lever, driver. lever. Strip, driver, lever. Ay, init. Okay na. Let's go. San Fernando muna tayo bago tayo dumiretso ng Wilcon Lubao. Ayan na, nandito na tayo. San Fernando Modern Bahay Kubo Project Update. Ayan mga boss, sa Modern Bahay Kubo Project Update. Nag-start na po si Kuya Migs maglagay ng bubong or pawid. Ayan, nakapaglagay na sila. 700 pieces ang nailagay po nila nung Sabado sila gumawa, no? Sabado. Ayan. Naubos po yung pawid nila. So baka ngayon makapag-install din sila. Magdadala kasi sabi ni Kuya Migs. Meron naman dun sa shop daw. Yun o, yun o. So yan, pagka po nabubuon to,
maginhawa na po silang magtrabaho diyan sa loob. Kaya pinapaprepare ko muna yung flooring dito sa ilalim para magdire-diretso na, para hindi rin po sila mahirapan, kasi pagka nilagyan namin ng ano to, sahig na to, hinuna namin sahig yan, so mahirapan sila mag flooring dyan. Ayan, ayan, pinapapantay natin para mag flooring yan. Medyo nahuli lang, dapat bago sana maglagay ng ano na yan, na prepare na or na patag na. Gusto kasi ni owner mga boss, naka ano po yan, naka flooring para malinis po siya, para yun nga hindi bahayan ng mga ano, mga palaka, yung ganun, ahas or mga lamok, para malinis siyang tingnan. Ayan na siya, ang ganda na. Dito meron din po dito yan. Tapos dito yung magiging hagdanan niya. Kulkulan nyo na mo kaya ito, patay nga ni Pangeran. Mabigat yun. Tapos ito, saan na po yung kawayan. Ang usapan pala naman ni Kuya Mix dito sa roofing, bale per peraso po yung laban. Kung ilang peraso yung magagamit, yun po yung babayaran ko sa kanya. For example, itong nalagay nila 700 pieces yan. Hindi ko lang alam kung magkano yung ano per piece. Ito yung ginagamit na pantali. Ano siya, plastic. Tapos lalagyan pa po ng ano sa taas yan, ng net. Presko dito. Pagka nayari ito, halos yung spacing niya 2 inches spacing. Medyo basa pa, green pa yung ano, green pa yung pawid. Kapag na po yan, natuyo na yan, magiging brown na yan. Ay, ito yung ano, ito yung pantali nila. Pero nung una po in-estimate nila Kuya Mix to, ang estimate niya, sandali lang, kailan natin yung ano, ang unang estimate po ni Kuya Mix dito kung saan contract na or labor and materials na 80,000 tumbong ano yan, tumbong bubong yan, pawid, hindi po kasama yung net yan. 80,000 yung unang usapan namin, pero nung bandang huli, so baka daw matalo or ano siya, malugi. So yun na, nag-decide na lang siya na per peraso na lang daw tayo, per peraso. So tingnan natin kung magkano aabutin dun sa estimate yung 80,000 nung una, and then sa per peraso kung saan tayo ano pa, magkano po yung magiging gastos nito. 80,000 ano pa lang yung bubong. Ayun po yung tinatali yung ano, pawid dito sa 10mm na rebar or deform bar. Ayan, din nila tinatali. Kaya mas magandang ilagay yung deform bar. Meron po kasing mga ano yan, mga grid or mga spike, so mas makapit po yung tali kaysa sa round bar or flat bar. So mas magandang ganyan, mas matibay. Ang pawid naman po, matatagal naman po yan, basta ma-maintain lang. Importante dyan yung net is ano siya, matibay siya, para hindi rin pasukan ng mga insekto tulad ng mga uwang, ibon. Ayan, napaka-presko nito pagka natapos na to. And then to kwarto, nakakisame ito, double walling, tapos may aircon, tapos yung CR naka-tiles din. Parang ano talaga to, kung gusto nila owner dito, parang ano lang po ito, bakasyonan. Tapos magiging native house talaga, native ang gusto nila. Ayaw nila yung nakatira sila sa bato. Hindi pa naman nakapix to, pwede naman nilang tagalin yan. Sige, ganda.
Paganda ng paganda to pagka nakompleto na yung bubong. So pwede na mag-umpisang mag-drywall. Yung pong gagamitin ng pan drywall dito, yung sa labas, dito sa labas, ano po yan, amakan yan sa mga kwarto. Tapos sa loob, masuggestion ko, may sasuggest ko kay client na gypsum board. Mas ano po siya, makapal, malelesan din yung yung init. Gypsum board kahit sa ceiling, gypsum board sa interior, and then sa labas amakan. Yan dito, amakan po yan, sa amakan nakalitaw. Yan. Maliban lang dito sa mga kwarto, sa CR yung PSM board na makapal. Tapos dyan, dyan railing na kawayan. Tapos dito, upuan, magkakaupuan pa po rito yan. Nakadrop pa siya rito, upuan. Ganda. Tapos dito lababo. Dito sa area na to, dito yung lababo. Then makaka-access din dito, o magkakapintuan dito, papunta naman dun sa CR, dun sa labas. Dun nagpapagawa po ng CR si owner dun sa labas na yun. Siyempre elevated din siya, so gagawa na lang namin siya ng tulay papunta dun. Halos siyempre ganito ng kataas yung CR, elevated siya papunta ron. Naka-connect siya. Ganda ng pawid, napakalamig sa sa bahay. Tapos ito mga boss, clear po namin to, lilinisin po lahat yan. Kaya mga doon, mga pinagtabasan or pinagputulan ng halaman, i-clear po yun. Ayan, okay. Iwan na natin sila dito. At least umpisa na yung bubong. Ayan na, nandito na tayo dito sa Wilcon Depot, dito po sa Lubao, Pampanga. Nung pong last week, dito po kami nagpunta ni owner. So meron po sila mga tiles na dito nabili. So ngayon natin na-orderin para ma-deliver. So, let's go. Okay, mga boss, natapos tayo. Launa na po, hindi pa ako nagla-lunch. So, tingnan na tayo ng dito, madadaanan na karinderya. Mag-lunch muna bago tayo dumiretso sa site. Okay na, na-order ko na po yung tiles. So di-deliver na lang po yun. This week naman di-deliver po yun. Siguro more or less mga 2 to 3 days, mga working days nila. Medyo marami-rami po kasi yun. Yung sa may CR, yung tatlo ba yun? Tatlo. Tapos sa may lanay, balcony, medyo marami-rami. Halos yung nabili ko dito nasa 156,000 po ang total na nabili ko. Yung unang tiles na nabili ko, halos po yun, 400,000 na yun, yung naunang tiles na ginamit doon. So ito ngayon 456, halos na mahigit kalahating milyon na. Tiles pa lang po yun, wala pa yung adhesive, wala pa yung labor. Grabe. Talagang pagka malaki yung bahay mo, saan mo na, malaki din po ang gastos. Dito tayo kakain. Kain muna tayo.
Okay, yan mga boss, sold na tayo. Tapos na yung ating lunch. 1:30. Para Lubao. Lubao na po tayo. Ayan na, nandito na tayo. Dito po sa Lubao Project. Dito tayo sa harap dumaan para makita natin. Yun o. Halos 70% or 60 yung stone cladding. Mukhang kukulangin nga po yung ano, kukulangin nga yung natural stone cladding. Ano, konti na lang. Tara, wala tayong ano dito. Wala tayong paparkingan dito. Sa likod tayo. 2, 4, 6, 8, 10. Banday pala, 14. Ha? 15. Ayun, mas 15 po yung ano, bagong pisang bibi. Pinapakain mo to. Sana hindi na sila mamatay. Ayun si ano, si Bawbaw. Babaw. Babaw. Ano? Ayan, Monday. Monday po tayo ngayon. Monday, marami pong absent. LBM. So ano lang daw sila ngayon dito. 8 lang silang pumasok ngayong Monday. Na-discarga muna. Ayan mga boss, tapos na po yung railing. I-grind na lang yan and then pipinturahan. Kulay black. Favorite color ni Ate Ellie. Black po yan. Tapos yung tiles niya dito, wood look. Yun po yung in-order ko kanina sa Wilcon. Yun o. Nilagyan namin temporary cover para po hindi pumapasok yung tubig o yung ulan. Pagka umulan kasi umaanggi po dyan. Hanggat hindi po tayo nagkakaroon ng bintana dito, hindi po tayo makakapag-finish dito sa loob. Ayan, ito mga pintuan, finish na po ito. Pinatutuyo lang muna mabuti. Ayan, ganda o. Pintab. Finish na po yan. Pintab, kinang. Tapos yung mga doorknob, dala ko na rin. Siguro mga hanggang bukas pwede na pong yan ito. Pwede ng stall. Medyo tuyo-tuyo na naman na. Yung mga pinlight, meron na po mga pinlight dito. Halos square po yung square type yung gusto ni owner. May bilog, may square. Davis. Ang lagay ang pinlight. Taas yan ha, nakakalali kayo. Yung mga pinlight. Tapos yung wood planks dito, dala ko na rin po yun. Nandito. Pinadala ko na kanina kay Bayaw. Yeah. Marami pa pala. Marami pa po pala. Siguro kukulangin man yan. Konti na lang. Baka pagka kinulang to, dadaling ko na lang yung isang sasakyan. Si Hero. Papunta sa Gabaldon. Kahit sa load na lang siguro. Kaya na yan. Uubos ko muna para ma-estimate natin kung ilang square meter pa yung kulang. Ayan, ito yung mga wood planks. Wood planks.
Yan, halos tapos na po yung tiles dito. Yan. Crowd na lang, and then final ng mga pintura. Nandito, pintura po ito. Ilalagyan po sila nito. May closet po dito. Cabinet. Tsaka dito sa ano, walk-in closet. Ayan po yung tsura niya pagka dry. Pero pagka po pala ng emulsion yan, magiging wet look. Kinsi ngayon to. Laga mo yan ta. Ano ba tayo? Gabi, kasama yung nanay. August. Kahit di na ilawan. August, September, October, November. Sakto pagka nagano tayo dyan, nag-turnover, luto natin lahat yan, no? Kinsing bibi, kasama na pati yun, hinahin. Ayan, pauwi na po tayo. Okay na, naasikaso naman po natin yung dapat nating asikasuhin ngayong araw. So nakapag-update tayo sa Modern Bahay Kubo, and then yung mga kailangan nila sa Lubao. So okay na. Ayan mga boss, nandito na po tayo. Ayan ito na po yung nagawa. Ayan na, so kompleto na po yung ano nito, kung saan ay kakapitan ng pisem board. Ayan, sakto po yung ano dito, yung isang plywood 1.2 or 4 feet. Ayan na po yung magiging pinaka balcony. Ayan, tapos dito sa gitna high beam po yan. So napakatatag niya. So baka tomorrow may latag na yung ano, makapaglatag na sila ng plywood or hardiplex or pisem board. Tapos bukas hindi pumasok yung isang welder. Dapat meron din pong ano dito, papalagay ako ng dito yung access. Ayan po, kaya dito, then landing, and then dito siya aakyat sa may balcony. Yun na, malapit na, pabuo ng pabuo. Hindi pa pala nabuhusan to. Papabuhusan ko po yung ano na yan, yung mga poste na yan ng concrete sa loob para matibay, hindi siya hollow. Papalatagan ko muna ng pisem board bago ko paasintahan dito para hindi sila mahirapan mag-asinta. Sintada, CHB number 4 na lang po rito, and then plaster, syempre plastering dito sa likod, and then waterproofing. Yan, tapos yung ano dito, yung tubig pala dito mga boss, ayun, ano na, umuhupa na or natutuyo na. Ayun, lumiliit na po yung tubig. Hindi naman po magtatagal yan, siguro hanggang Sabado, tuyo na po yan. Bumaba na yung tubig. Ayan siya. 20 ang pinabili kong ano, pisem board na 12mm, 20 pieces po. So yan mga boss, dito ko na po tatapusin yung ating simpleng vlog for today. Kita-kita tayo bukas sa next upload. Paalam po, God bless, ingat.